So mga paraan upang maging sagad ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Yes, mga kamamay, maaari pong mangyari yan. Yung tipong hahabol-habulin ka na ngayon ng isang lalaki at sobra na ang magiging takot niya na mawala ka sa kanyang buhay. Yung ibang mga girls dyan, ngingiti na sapagkat makakatulong ito ng malaki sa inyong mga buhay pag-ibig upang maramdaman nyo na yung pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. So mga kamamay, gawin nyo lang, i-apply nyo lang ng buong tapang, buong paninindigan itong mga bagay na sasabihin ko sa inyo. Kaya mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin pa ito at simulan na natin ang topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong i-apply, gawin, iparanas sa isang lalaki upang tumaas ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So number 1, ipakita mo na kaya mong maging masaya kahit mag-isa. Yes, mga kamamay, wag na wag kayong didepende lang ng kasiyahan pagdating sa isang lalaki. Hindi po pwede yon. Kailangan magbigay pa rin kayo ng oras sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kaibigan mo. Huwag lang sa isang lalaki. Kasi pag nasanay po kayo na nakadepende lang yung kasiyahan ninyo sa isang lalaki, once na nag-away kayo, nagkatampuhan kayo, ikaw yung kawawa dito. Wala kang tatakbuhan. Wala kang susulingan. Sapagkat nakapokus ka lang sa kanya. Yung mga kaibigan mo noon, na hindi mo na nakakasama ngayon dahil sa lahat na lang ng oras mo, nasa lalaki mo, nasa asawa mo, nasa partner mo, hindi ka na magagawang tanggapin ng mga yan in times na dumating na kailangan mo sila. Hindi po pwede yon. At hindi mo rin sila mahahagilap. Kung meron kang 5 kaibigan, sabihin natin yung isa, makakausap mo pero hindi sila lahat. Yung isa na yon, may mga pamilya na rin, may mga anak na rin, makatanggihan ka lang din ng mga yan. Pero kung nakakapagbigay ka pa rin ng oras sa kanila, yung meron kayong, halimbawa, once in a month na gala, once in a month na sama-sama kayong sisimba ng mga kaibigan mo, makakatulong sila upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. O paano makakatulong ka, mamay? Lalabas lang naman kami. Makakatulong dahil nga pag nag-away kayo, pag nagkatampuhan kayo at hindi naman yun maiiwasan, meron kang choice na takbuhan, na kwentuhan, lalo na pag nakita ng isang lalaki na meron kang mga kaibigang lalaki na alam naman niya na noong pa man, kaibigan mo na sila, magsiselos yun. Makakaramdam yun ng guilty sa kanyang sarili na hindi ka na niya dapat inaaway, hindi ka na dapat niya pinagsiselos o pinasasama ang loob kasi makikita niya kasama mo yung ibang mga lalaki mo, mga kaibigan. Pero sabihin na natin wala namang kaso doon kasi kaibigan mo nga yun. Siyempre, nandun pa rin yung ego ng lalaki. So ngayon, ang isang lalaki hahanapin ka. Matatakot siya na baka mawala ka sa buhay niya. Lalo na kung medyo malaki ang away. Okay, paulit-ulit na away. So pag nakita ng isang lalaki na may buhay ka sa labas ng inyong relasyon at ngumingiti at sumasaya ka mag-isa kahit hindi siya yung dahilan, nandoon yung takot ng isang lalaki na baka mawala ka sa buhay niya. Kaya gawin nyo mga kamamay na kailangan, kaya nyo ring sumaya, kaya nyo ring tumayo sa sarili nyong mga paa at hindi na kayo nakadepende sa isang lalaki. Okay? So next, ipakita ang kumpiyansa mo. Yes mga kamamay, huwag kayong, sabi ko nga lagi, huwag kayong nakadepende sa isang lalaki. Kailangan yung kumpiyansa nyo sa inyong sarili, kaya nyong tumindig mag-isa, kaya nyong mabuhay mag-isa. Kaya mga girls, bilang isang babae, hindi po pwede na kayo ay andyan lang sa inyong mga bahay-bahay, naka-sitting pretty. Kailangan kumayod din kayo. Kahit nasa bahay kayo, may mga sideline naman dyan. Pwede kayong mag-online business, mag-online na selling. Makakatulong yon. At nakikita ko, ang daming mga babae na pumapaldo kahit sila yung mga nasa bahay lang, nagbebenta-benta ng ganito, ganyan. Uso na po ngayon yung ganyan, online na selling. At mas malaki pa yung kinikita ng mga babaeng nagtatrabaho sa bahay o nagsasideline sa bahay kaysa sa kanilang mga mister na nagtatrabaho sa labas. Real talk po yan mga kamamay. Nasa tamang diskarte lang yan. Kamamay, nahihiya ako eh. Nahihiya akong mag-business, magbenta-benta online. Ba't yung mahihiya? Marangal na trabaho yan. Ang mas nakakaya, hindi ka makatulong sa pamilya mo, hindi ka makatulong sa asawa mo, hindi ka makakontribute sa asawa mo. Ni pangangailangan mo, pambili mo ng napkin, hinihingi mo pa.
Kaya mga girls, yung kumpiyansa po ninyo, kailangan kayo yung babaeng matapang, harapin yung mga hamon ng buhay, hindi kayo iyakin. Okay, paano kayo kababaliwan ng isang lalaki? Matatakot sila pag nawala kayo. 'Di ba? Kailangan iparanas ninyo sa isang lalaki na may kumpiyansa kayo. Hindi kayo natatakot na mag-isa. Okay? Sa paraang yan mga kamamay, diyan makikita ng isang lalaki na yung willingness mo na tumindig mag-isa, magsarili sa inyong buhay, yung tipong hindi kayo kawawa pag iniwanan kayo ng isang lalaki. Okay? At doon tumataas ang takot ng isang lalaki, mga kamamay. Pag nakikita ng isang lalaki na kahit iwanan kayo ng mga yan, kaya mong tumayo. Baka nga mamaya, pag iniwanan kayo ng mga yan, mas mag-evolve pa kayo Mas mag-improve pa kayo Mas maging successful pa kayo At yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi kayo magawang iwan o ipagpalit o ng isang lalaki. Diyan sila matatakot na mawala kayo sa buhay nila pag meron kayong mga kakayahan na hindi niya kayang makita sa iba. So next, magtakda ng malinaw na hangganan. Mamaya, anong ibig sabihin yan? Magtakda ka ng malinaw na hangganan. Kung sa inyong relasyon, lagi kang inaaway ng isang lalaki, lagi kayong sinasaktan, pinagsiselos. So kapag kaganyan mga kamamay, kailangan yung mag-usap, iparamdam, ipakita at sabihin nyo sa isang lalaki yung inyong malinaw na hangganan. Hindi po pwedeng lagi na lang kayong ginaganyan, sinasaktan. Okay? Pinagsiselos. Kailangan sabihin nyo sa kanya na, babe, halika dito, mag-usap muna tayo. Kasi halos araw-araw na lang hindi okay yung nararamdaman ko Lagi na lang may kaba, may takot, lagi ka na lang nang bababae. Kapag kaganyan, baka isang araw, okay, hindi mo na ako makita dito sa bahay. Lumayo na ako, iwanan na kita. So, pagka inulit mo pa to, possible, wala lang sabi-sabi, baka hindi mo na kami makita dito. So, kapag kaganyan mga kamamay, may malinaw na hangganan, meron kayong usapan, may iwasan ng isang lalaki na gumawa ng kasalanan. At sa paraang yun mga kamamay, na hindi kayo nagiging martir, marupok, matatakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Bakit? Kasi sinabi mo yung ganun Nagbigay ka na ng babala sa kanya. Sapagkat hindi rin naman okay, tama ka rin naman nga. Hindi rin naman okay na palagi ka sinasaktan, palagi ka pinagsiselos, palagi ka pinagtataksilan. Hindi po pwede yun. Nasa relasyon nga kayo Ang relasyon dapat pinakikinggan ang side ng bawat side. Hindi yung isa lang yung masaya, yung isa naman nagdurusa. Kailangan meron ka ring willingness na mang-iwan at magbigay ng hangganan, takdang oras sa kanya kapag hindi niya tinigilan yung kanyang mga hindi magandang ginagawa. Kaya mga kamamay, magtakda ng malinaw na hangganan sa inyong bawat pag-uusap sa inyong relasyon, sa kanyang mga ginagawa para tumaas ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. And last, patunayan mo na ikaw ay isang rare na babae. Mamaya, anong ibig sabihin nun? Ipakita mo, nakakaiba ka sa lahat. Yan yung magtutulak sa isang lalaki na matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Ipakita mo, nakakaiba ka. Hindi ka rin kagaya ng iba. Tandaan mo, pag pinakita mo na kagaya ka rin ng iba, walang silbi. Hindi mo man lang siya tinutulungan. Magluto pa, pagdating niya ng bahay, hindi mo maipagluto. Pagod na pagod sa trabaho yung lalaki. Tapos ikaw nakahiga lang, nagse-cellphone. Tapos nag-order ka sa Shopee, sa kanya mo pa hinihingi yung pambayad, tapos di ka naman maasahan sa bahay. Kaya mga girls, ipakita mo na rare kang babae. Kailangan ikaw yung babae na mapagkakatiwalaan, maaasahan sa lahat ng bagay. Okay? Hindi ka na nga naglilinis sa bahay, hindi mo pa siya maipagluto. Pagod na pagod yung lalaki, siya pa yung magluluto pagdating, tapos yung mga hugasin na pinggan sa bahay, hindi mo pa mahugasan, siya pa maghuhugas. Ano ba na klaseng babae kayo mga girls? Paano kayo katatakutan ng isang lalaking mawala sa buhay nila kung ganyan kayo? Wala kayong dahilang ibinibigay sa kanya para hindi kayo iwanan. Mga pagkaganyan kayo mga kamamay, wala pang isang buwan kayo kinakasal, iwanan ka agad ng mga lalaki o iwanan ka ng lalaki, ng asawa mo. Kasi walang dahilan. Bigyan nyo sila ng dahilan, maging rare kayo. Pagdating sa isang lalaki, yung tipong ipakita nyo yung side ninyo na hindi niya po pwedeng makita sa iba.
Sa ganyang paraan, katatakutan kayo ng isang lalaki na mawala kayo sa buhay nila. So, paano mga kamamay? So, yun lang muna ang ilang mga bagay na maaari niyong i-apply sa inyong mga buhay pag-ibig upang matakot ang isang lalaki na mawala kayo sa buhay nila. So, for more love advice na kagaya na ito mga kamamay, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin dito. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.